Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ng matanda kay Alduin, pero sinampal niya ito. Nay, huwag mong sasaktan ang nanay ko. Sigaw ni Dayan sa kanya. Matagal-tagal na rin, Dayan. Panimula ni Alduin. Hindi mo ba namimiss tong mga kamay ko? Parang demonyo tong nakangiti at naglakbay ang kamay sa hinaharap ni Dayan. Huwag, maawa ka sa akin. Saad niya kay Alduin. Alduin, hindi tayo pwede rito. Saad ng kasamahan niya. Alam ko. Sagot naman sa kanya ni Alduin at napansin niya ang mga picture frame sa ibabaw ng TV. May anak ka? Tanong niya kay Diana, pero hindi ito sumagot. Napasigaw sa sakit si Diana nang sampalin siya ni Alduin. Ang sabi ko, kung may anak ka ba? Ngunit hindi pa rin sumagot si Diana. Kinuha ni Alduin ang picture frame at tinignan niya ito ng mabuti. At nagulat siya nung mamukaan niya ang bata. Tinignan niya si Diana umiiyak na ngayon. Please, maawa ka. Pagmamakaawa niya kay Alduin. Boy, dalhin mo yan sa kusina. Utos ni Alduin sa kanyang kasamahan. Sige. Hoy, huwag ka magpupumiglas kundi pasasabugin ko yung mukha mo. Saad nung boy sa nanay ni Diana. Hinila niya papunta sa kusina ang matanda. At itinulak naman ni Alduin si Diana papunta sa sofa. At nagpupumiglas siyang makawala. Sinampal niya ito, kaya napatigil na lamang si Diana. Kinuha ni Alduin ang kanyang cellphone at may tinawagan ito. Tatawagan na lang kita kung magpapasundo na kami, ha? Saad niya rito. Kaya napatingin sa kanya si Diana. Mahinihintay lang ako. Dagdag pa nito. Please, maawa ka. Maawa ka sa amin. Patuloy na pagmamakaawa ni Diana. Sige. Tatawagan na lang kita. Saad ni Alduin, sabay bulsa ng kanyang cellphone. Dinapaan ni Alduin si Diana at inamoy niya ito. Matagal ko nang inaasam to, Diana. Bulong ni Alduin sa kanya. Maawa ka. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sasaktan eh. Basta ba, sumunod ka lang sa gusto ko. Sagutin mo lang ang itatanong ko sa'yo. Dagdag pa ni Alduin. At ipinakita niya ang picture frame kay Diana. Anak mo ba ang batang nasa litrato? Umiyak lang si Diana. Sagutin mo ko. Napasigaw na si Alduin, kaya nagulat si Diana at lalo itong umiyak. Hinawakan siya ni Alduin sa leeg at sinakal niya ito. Wak! Nagpupumiglas si Diana. Pero sa sobrang lakas at bigat ni Alduin, hindi niya to magawang maitulak. Tatanungin uli kita, anak mo ba ang batang to? Inis na tanong ni Alduin. Tumango si Dayan bilang pagsang-ayon.
at binitawan na siya ni Aldwin. Hinihingal siyang huminga. Mabuti. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Aldwin sa kanya. Pero hindi siya sinagot ni Diane. Nasaan siya? Sigaw niya, sabay sakal muli kay Diane. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya at hindi ka na masasaktan. Saad ni Aldwin sa kanya. Humawak si Diane sa kamay ni Aldwin, kaya binitawan siya nito. Sa Maynila. Sagot ni Diane sa kanya. Salamat. Nakangiting saad ni Aldwin sa kanya. Sabay suntok sa mukha ni Diane. Dahilan kaya nawalan siya ng malay. Sunduin niyo na kami. Saad ni Aldwin nang tinawagan niya ang kasamahan niya. Paano yung matanda? Tanong ng boy. Iligpit mo na. Wag. Maawa ka. Wag. Sigaw ng matanda. At natahimik to nang bumagsak sa sahig. Nagising ako at mag-aalas 12 na pala ng tanghali. Kaya bumangon ako para umihi. Pumunta naman ako sa kusina at pagkatapos ay gumawa ng sandwich. Habang kumakain, napansin kong umilaw yung cellphone ko. Indikasyon na may text message ako. Hay anak, kumain ka na? Galing pala kay Daddy. Kaya naman nagsend agad ako ng reply. At tinuloy ko ang pagkain ko. Pagkatapos ay hinugasan ko ang platong ginamit ko. Pumasok ako sa kwarto para maligo. At pagkatapos, naupo naman ako sa harap ng PC. Nakita kong nag-send ng link sa akin si Jigs. Kaya kinlik ko ito. At nagulat na lang ako sa aking nakita. Seryoso? Sad ko bigla nung tinawagan ko si Jigs. Oo, tol. Pati nga ako nagulat eh. Saan mo to nakuha? Nahanap ko lang sa internet kagabi. Teka, nakuha mo bang pangalan na nag-upload nito? Wala tol eh. Anonymous yung nakalagay doon. Sagot nito sa akin. Teka, parang kilala ko yung dalawa. Saad ko kay Jigs. Talaga? Oo. Teka, may titignan lang ako. Sagot ko kay Jigs. Papasok ka ba bukas, tol? Tanong nito. Yeah, bakit? Good. Talk to you mamaya na lang ha. Kailangan ko nang bumalik sa klase. Saad nito. Sige, usap tayo mamaya. Saad ko naman sa kanya. Sabay off ng call. Hinanap ko yung album ni Mami sa kwarto nila. Ito. Saad ko nung nahanap ko nito. At dinala sa kwarto ko. Hinanap ko yung litrato kung saan magkasama ang dalawa. At nung nakita ko to, kinumpara ko to sa picture na nasa link. At tama nga ako. Sila nga to. Saad ko at napasandal sa upuan. At namangha sa nakita ko. Oh God, don't tell me Dad is... Shh. Ang nasabi ko nung nag-register sa isipan ko, ang aking natuklasan. Pero yung date ng picture, ilang years ago na ito bago pa ako pinanganak.
Paanong naging sila ni Mami kung may ginagawang kalokohan si Daddy? Mga tanong ko sa aking sarili at napatingin na lang ako sa bintana. We are home! Sigaw ni Francina nung mapansin kong hapon na pala. At buong maghapon na pala akong nakatambay sa kwarto ko. Kenneth! Kenneth! Tawag sa akin ni Mami. Kaya pinatay ko ang computer ko. At itinago ang album sa ilalim ng kama ko. I'm here. Saad ko nang lumabas ako ng kwarto. How are you? Tanong niya agad sa akin. I'm fine now. Sagot ko at para nag-iba ang tingin ko sa daddy ko nung nakita ko siyang pumasok. Third, kamusta ka na? Tanong nito sa akin. Okay lang ako, Dad. Sagot ko naman sa kanya. At hinawakan niya ang noo ko at ngumiti ito sa akin. That's good. I'm going to cook your favorite tonight. Saad ni Daddy sa akin. Thanks, Dad. Sagot ko naman sa kanya. At sinamahan siya ni Mami papuntang kusina. Kuya, tawag ni Francina. Oh, bakit? Pinabigay ni Sir Pacomo. Assignment niyo daw. Salamat, Bibi. Saad ko at pumasok na ako muli sa kwarto. Pagkatapos naming maghapunan, nagpaalam na akong papasok sa kwarto at nag-video call kami ni Jigs. Gumamit ako ng headphone para hindi nila kami marinig. Meron pa bang ibang link, Jigs? Wala na, tol. Yun lang isang vlog. Imposibleng si Daddy yung nasa litrato. Saad ko sa kanya. Alam ko, hindi ka panipaniwala, tol. Pero, kita namang hindi Photoshop yung litratong nakita natin. At isa pa, matagal na yun. Wala na ba talagang ibang link? Muli kong tanong sa kanya. Maghapon kong hinanap, pero wala talaga. Saka yung vlogger na gumawa nun, hindi na rin mahagilap. Ni wala ngang email ad or contact number. Saad ni Jigs. Kanina nga nung naghapunan kami, muntik ko nang maitanong si Daddy tungkol sa picture na yun. Pero nagpapigil lang ako dahil nandun si Mami at Francine. Bakit hindi mo tinanong? Loko ka ba? Hindi pa nga ako lusot dun kay Sofia eh. Anong hindi pa lusot? Nadulas ako. Kaya napatanong siya. Wala. Okay lang yun, tol. Kwento mo na lang kung okay ka na. At nagpaalam na si Jigs dahil may gagawin pa siyang assignments. Bago pa siya pagalitan ni Tita Mildred. Lumabas naman ako ng kwarto para uminom ng tubig. At nakita ko sa sala ang parents ko na nanonood ng TV. How are you, son? Tanong ni Daddy. Okay lang ako, Dad. Kukuha lang ako ng tubig. Sige. Sagot niya at nakita kong tumingin sa orasan si Mami at kinalabit si Daddy. Ha? Oo. Saad ni Daddy at sabay silang tumayo at pumasok sa kwarto. Pagkatapos kong uminom ng tubig, naglakad na ako pabalik sa kwarto ko. Nang makita ko silang palabas ng kondo. Where are you guys going? Rooftop. Sagot ni Daddy
at nakangiti lang si Mami. Okay. Ang tanging naisagot ko. Don't forget to do your homework, okay? And after that, go to bed. Paalala ni Mami bago sila tuluyang lumabas. Ay nako, may gagawing milagro na naman ang dalawa sa rooftop. Napailing na lang ako at pumasok sa kwarto. Ginawa ko na ang assignments na ibinigay ni Francine. At nakita kong bilog pala ang buwana. Kaya binuksan ko ang kortina. At hinayaang pumasok ang sinag ng buwan sa kwarto ko. Nice. Saad ko at tumingin sandali sa bintana. At muli ko nang ginawa ang assignments ko. Naka-headphone ako habang nakikinig ng music sa iPod. Nang biglang may aninong dumaan ng mabilis sa bintana ko. Ha? Ano yun? Nagulat ako kaya napatakbo ako sa bintana at tumingin sa labas. Ano kaya yun? Napakamot na lang ako sa ulo ko. Nagkibit balikat na lang ako at bumalik na sa upuan. Pero ilang sandali lang ay may dumaan na namang anino sa may bintana. At napansin kong hugis tao yung nakita ko. Dahil sa takot, sinigurado kong nakalak ang bintana ko at sinara ang kurtina. Naalala ko sina Mami at Daddy nasa rooftop. Kaya kinabahan ako at naglakas loob akong lumabas ng kondo at dumaan sa sikretong hagdanan paakyat sa rooftop. Nakiramdam muna ako bago ko binuksan yung pinto at nakinig ako sa labas dahil baka malapit nang silang dalawa. Nung siniguro kong wala, lumabas ako at dahan-dahang humakbang at sumilip sa likod ng mga halaman ni Mami. Nasaan kaya sila? Tanong ko dahil hindi ko sila makita sa kinatatayuan ko. Humakbang pa ako ng kaunti at narinig ko na ang tawa nilang dalawa. Napamura ako at mabilis na yumuko at dahang-dahan akong tumayo nung marinig ko nagtatawanan silang dalawa ni Daddy. Sumilip ako sa likod ng halaman. At nagulat na lang ako dahil sa kawirduhan ng mga magulang ko. Dahan-dahan akong umatras at nag-iingat akong bumalik sa pintuan. Pagkatapos ko tong isara, nagmamadali akong bumaba sa hagdanan at muling pumasok sa loob ng kondo. Sakto lang din nung pagpasok ko sa kwarto ay ang pagbukas ng pinto sa labas. Bumalik na ang parents ko sa kondo namin. Kinabukasan ay tinanong ko sina Mami at Daddy tungkol sa nakita kong aninong dumaan sa bintana ko kagabi at nagkatinginan lang silang dalawa. Baka ibon lang yun, anak. Sagot ni Daddy. Hindi, Daddy. Hugis tao yung nakita ko. Tsaka malaki. Baka imagination mo lang yun. Baka may lagnat ka pa siguro. Saad naman ni Mami. Wala, anak. Maganda ka na at ihatid ka na namin sa school. Putol na lang niya. At hindi na ako nakipag-argue pa at naghanda na lang ako. Mag-ingat kayo, Kenneth. Dala mo ba yung note ng Tito Dominic mo? Tanong ni Mami pagdating namin sa school. Opo, Mama. Sagot ko sa kanya. Bye, Mami. Bye, Daddy. Paalam ni Francine. At nagpaalam na rin ako sa kanila at bumaba na ng kotse. Kenneth!
Sigaw ni Jigs nung nakita niya ako. Jigs! Sigaw ko rin sabay tawanan namin. How are you, my fever fancy friend? Tanong niya kaya natawa ko. Pasok na tayo sa loob. Yaya ko sa kanya dahil gusto ko na rin makita si Sofia. Papasok pa lang kami sa klase nang makita ko na si Sofia. Kaya nagmamadali akong pumasok. Nang biglang may humarang sa aking matabang babae. Excuse me po. Paumanhin ko sa kanya. Pero sinundan niya ang galaw ko at hindi niya ako binadadaan. Ale, excuse me po. Sabi ni Jigs sa kanya. Hindi pwede. Bakit po? Tanong ko rito. Ikaw yung boyfriend ni Sofia, no? Tanong niya. At proud na proud pa akong inamin. Pues, hindi ka makakapasok sa klaseng to. At sinong may sabi? Napalingon kami at nakita namin si Sir Pacomo, ang class advisor namin. Sino ka ba? Tanong nung ale. Ako lang naman ang advisor ng klaseng ito. Ikaw, sino ka ba? Tanong ni Sir Pacomo sa kanya. Yaya ko ni Sofia. Yaya ka lang naman pala eh. Tumabi ka dyan. Kenneth, Jigs, pumasok na kayo sa loob. Saad ni Sir Pacomo at tinulak niya paalis sa harapan namin yung yaya ni Sofia. Hoy, 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 saan ka upo? Tanong niya sa akin. Sa upuan ko. Magkatabi kami ni Sofia. Hindi pwede. Sagot ng matabang yaya. Miss, nakakaistorbo ka na sa klase ko. Saad ni Sir Pacomo sa kanya. Sir, inutusan po ako ng mga magulang ni Sofia na bantayan siya. Sinusunod ko lang naman po ang tungkulin ko. Rason nito. Pwede mong gawin yan sa labas ng klase ko. Pero dito sa loob, ako ang masusunod. Saad ni Sir sa kanya. Hindi pwede, sir. Sagot ng yaya. Ganon? Pues mamili ka. Sa labas ng classroom ko o sa labas ng eskwelahan ka maghihintay? Tanong ni Sir sa kanya. Madali lang akong kausap, Miss Yaya, pero mahirap ako kapag sinusuway na ako. Babala ni Sir sa kanya, kaya walang nagawa ang yaya ni Sofia. Sige po sir, sa labas na ako maghihintay. Kaya lumabas na siya ng classroom at naghiyawan at nagpalakpakan naman ang mga kaklase ko. Kenneth, maupo ka na sa tabi ni Sofia. Saad ni Sir. At bumalik na si Sir sa desk niya. At nung naupo na ako, hindi ako pinansin ni Sofia. Dahil nakatingin sa labas ng bintana ang yaya niya. Kaya naman pinasahan ko na lang siya ng note at binasa niya ito. Sinulatan niya yung papel at muling binalik sa akin. I'm okay. Sorry din. Sagot niya kaya muli ko siyang sinulatan. Maya-maya ay binalik niya ito sa akin. Wala sa akin ang phone ko. Kinuha ni Mami. Sagot niya. Gumawa ako ng bagong note. At ipapasa ko na sana sa kanya ito. Nang biglang hinablot to ni Sir Pacomo. At patuloy lang siya sa pagbigay ng lecture sa amin. Binasa niya ang sinulat ko nung nasa harapan na siya. Alright class, read chapter 11 because we are going to have a quiz tomorrow. Saad niya.
Patuloy lang siya sa lectures niya. At nung malapit nang matapos ang oras niya, "Kenneth, Sophia, please remain in my class after." Saad ni Sir Pacomo sa amin. Nung tumunog na ang bell, naiwan kami ni Sophia sa loob ng classroom. At yung yaya naman ni Sophia ay naghihintay lang sa labas. "Now tell me, ano ba ang problema?" Tanong ni Sir sa amin. Pero hindi kami nagsasalita. I understand, Puppy Love. And I want to understand you both. So, tell me, what's wrong? Tanong niya sa amin at hinihintay kaming magsalita. Okay. Saad niya at kinuha yung note na pinasa ko kay Sophia. "Kenneth, babe, how are you? I'm sorry sa nangyari last Sunday." "Sophia, I'm okay, sorry din." "Kenneth, tinawagan kita at ang mami mo ang sumagot." "Sophia, wala sa akin ang phone ko, kinuha ni mami." "Kenneth, babe, I'm really sorry for what happened. Now tell me, what really happened last Sunday? At bakit may balya ng sumulpot sa klase ko out of nowhere?" Tanong ni Sir sa amin. Natawa kami ni Sophia ng mahina dahil palabiro din kasi itong si Sir Pacomo. Pero pagdating sa seryosohan, old school ito sa sobrang seryoso. "Is it about your relationship?" Tanong niya pero hindi kami sumagot. "Or is it about relation?" Tumayo siya sa aming harapan. Sir, it's kind of personal." It's the latter then." You guys are too young to worry about it." "Sir, nakakahiya kasing i-share." Saad ni Sophia. "It's okay. You don't have to tell me in details. As long as you guys use protection." Saad niya kaya pareho kaming napatingin sa kanya. Nginitian lang niya kami. "I'm not that stupid, guys." Saad niya sa amin. "Sorry, sir." Pareho naming saad ni Sophia. "Look, I understand that you two are new at this, but you have to understand that when you sleep, it's over." Saad niya sa amin. "As your advisor, I'm advising you guys to hold it for now. I'm not telling you, but I'm asking you. Not for me, but for your futures." Saad ni Sir Pacomo sa amin. Napatingin kami sa kanya at nginitian niya kami. Anyway, if only I have the same problem with my nephew, matutuwa siguro ako. Saad ni Sir sa amin habang nakatingin kay Jigs, kaya natawa kami ni Sophia. Kapatid kasi niya ang mami ni Jigs, kaya simula nung nagkakilala kami ni Jigs hanggang ngayon, ni isa wala siyang niligawan dahil sa sobrang torpe niya. Hindi kami sabay nag-lunch ni Sophia dahil nakabantay sa kanya ang kanyang yaya. Pati sa mga klase namin ay nakabantay talaga ito. Hanggang sa uwian, nakadikit pa rin sa kanya ang kanyang yaya. "Try mo na lang bukas, tol." Saad ni Jigs nung nagpaalam na siyang sasakay sa kotse ng mami niya. "How's school?" Tanong ni Daddy nung sinundo niya kami ni Francine. "Okay lang, Dad."
Sagot ko habang nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Nagkwento naman si Francine kay Daddy at Mommy. Habang nag-iisip naman ako sa sitwasyon namin ni Sofia. Kenneth, Kenneth. Tawag ni Mommy. Hoy, kuya. Kinalabit ako ni Francine. Oh, bakit? Tanong ko. I've been calling you. Sagot ni Mommy. Sorry, Mom. Bakit po? Forget it. Babe, why don't we eat outside? I don't feel like cooking tonight. Saad ni Mommy. Alright. Madali namang pagsang-ayon ni Daddy. Pagkatapos naming mag-dinner, pinaalala ko sa kanila na Wednesday bukas at mag-i-sleep over ako kina Jigs. Alright, son. Sagot naman ni Daddy sa akin. Kenneth, remember our talk? Paalala ni Mommy sa akin. Don't worry, Mom. Sagot ko naman sa kanya. Dumating na kami sa gate ng building. Mang Henry, kamusta po kayo? Okay lang po ako, sir, ma'am. Ano pong bago? Same pa rin, sir. Sige, Mang Henry, ingat po kayo. Saad ni Daddy sa kanya. Sige, sir, ingat rin po kayo. Nakangiting saad ni Mang Henry at ipinasok na ni Daddy ang kotse sa loob at umakyat na kami sa kondo. Make sure you don't drink any Coke or eat lots of chocolates, Kenneth. Paalala ni Mommy sa akin bago ako pumasok sa kwarto ko. Opo, Mommy. Sagot ko sa kanya. Kuya. Mahinang tawag ni Francine nung naglakad na kami papunta sa kwarto namin. Alam ko, huwag ka lang maingay. Saad ko sa kanya at natutuwa siyang pumasok sa kwarto niya. Kinabukasan, bakit sleeping bag ang dala mo? Tanong sa akin ni Daddy nung lumabas ako ng kwarto. Naalala ko kasing ginamit nila yung airbed ko nung natulog si Mommy sa kwarto ko. Mabigat na kasi, Dad, kaya ito na lang ang dadalhin ko. Rason ko sa kanya. Alright. Saad niya at kumain na kami ng agahan. At pagkatapos ay hinatid na nila kami ni Francine sa school. Kenneth, don't forget what I told you. Paalala ni Mommy sa akin nang pababa na ako ng kotse. Don't worry, Mom. Sagot ko sa kanya at pumasok na kami ni Francine sa gate. Binabantayan pa rin si Sofia ng yaya niya at nagtatalo na naman sila ni Sir Pacomo dahil sa kakulitan ng yaya niya. Hanggang sa dumating na lang ang hapon at hindi ko nakausap si Sofia dahil sa yaya nito. Hanggang sa sinundo na kami ni Tita Mildred. Panay-tinginan lang kami ni Sofia. Sorry, Tol. Saad ni Jigs sa akin nung sumakay na kami sa kotse ng mami niya. Napansin ko namang nakatingin sa akin si Tita Mildred sa rearview mirror niya. Nakaramdam tuloy ako ng hiya sa nangyari last week nung natulog ako sa kanila. Daan muna tayo ng grocery store, may bibilhin lang ako. Saad niya. Sige, Ma'am, kailangan ko rin nga pala ng mga bagong pens. Ikaw, Ken? Tanong ni Tita Mildred. Okay lang po ako, Tita. Sagot ko sa kanya at ngumiti siya sa akin. Tara, Ken. Yaya ni Jigs nung pinak ni Tita ang kotse sa harap ng store at pumasok kami sa loob. Tumitingin-tingin lang ako sa mga nakadisplay. Doon lang ako
Saad ni Jigs sa akin. Sige, dito lang din ako sa mga magazines. Lumapit si Tita Mildred sa akin at tinanong kung may nagustuhan ba raw ako. Wala po tita. Sagot ko. At nakatuon ang tingin niya sa FHM magazine. Nagbabasa ka ba niyan, Ken? Hindi po tita. Naiilang kong sagot sa kanya. Okay lang naman kung nagbabasa ka niyan. Natural lang naman sa edad mo ang maging curious. Saad niya sa akin. Nahanap ko na ang kailangan ko. Saad ni Jigs sa mami niya. Teka, may kailangan pala akong bilhin. Saad ko sa kanila at umalis papunta sa kabilang aisle. Napansin kong sumunod naman si Jigs sa akin. Kaya yung unang item na nakita ko, yun agad ang kinuha ko at hindi ko man lang to tinignan. Eto, pinakita ko sa kanya. Kaya natawa si Jigs sa akin. May dalaw ka ngayon? Natatawang saad niya dahil tampon pala ang nakuha ko. Ha? Binibiro lang kita. Saad ko kaya natawa na rin ako. Ikaw talaga, Ken. Puro kakalokohan. Tara na. Yaya niya sa akin. Kaya binalik ko yung dampot ko at sumunod sa kanila sa counter. Sige na, ako na ang bahala rito. Saad ni Tita Mildred sa amin. Kaya lumabas na lang kami ni Jigs at naghintay na sa kotse. Nakatingin sa akin si Tita Mildred habang iniiska ng cashier ang mga pinamili niya. At nakita ko rin na may kinuha siya sa gilid ng counter. At nahihiya siyang inabot dun sa cashier. At tumingin sa akin si Tita Mildred. Hindi ko na narinig kung anong sinabi ni Jigs. Basta tango na lang ako ng tango sa kanya. Let's go. Saad ni Tita nang lumabas na siya ng store. Pagdating namin sa kanila, pumasok agad kami ni Jigs sa kwarto. At hinanda ko na agad ang higaan ko. Ginawa ko to para wala na akong aalalahanin mamaya. At kahit late na kaming matapos sa paglalaro namin ng video games. Kumain na kami ng hapunan. Tahimik lang ako habang nag-uusap ang mag-ina. Pagkatapos, nagpaalam si Tita Mildred na aalis sandali dahil may date raw siya. Ay nako, naiinis si Jigs nung naglalaro kami ng video game sa kwarto niya. May boyfriend na pala ang mami mo? Tanong ko sa kanya. Manliligaw. Correction niya. Okay rin naman yun. Anong okay? Ayoko na mag-asawa si mami, no? Protesta ni Jigs. Bakit naman? Maganda nga may daddy ka eh. Opinion mo yan, Ken. Pero sa akin, hindi. Naiinis na talaga siya. Bakit? Ayaw mo ba dun sa kadate niya? Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko nang mag-asawa ulit ang mami ko. Okay. At hindi naman ibig sabihin na nakipag-date si tita means mag-aasawa na siya. Rason ko sa kanya. Ano ka ba? Ano ba ang rason bakit makikipag-date ang isang lalaki sa babae? Alam mo na, jug-jug. Biro ko sa kanya at sinuntok niya ako ng mahina sa braso. Kaya natawa lang ako. Loko ka talaga, Ken. Saad nito. Hinanap namin ang original vlogger na nag-post ng picture na yon. Pero dead end kasi wala nang activity ang vlog niya.
Pasensya na, tol. Okay lang, at least nahanap natin to. Hindi ko naman pwedeng tanungin si daddy tungkol rito. Bakit hindi mo subukan? Sira ka ba? Sagot ko naman sa kanya. Anong masama doon? Anak ka niya at curious ka. Hindi pwede, no? Nakakahiya. Nahihiya ka pa nakakalat na yan noon sa internet. Napaisip ako ng sandali at napakamot sa ulo. Hindi talaga pwede. Paano na lang kung malaman ni mami to? Well, buhay niyo naman yan Biro ni Jigs. Atin-atin lang to hanggat hindi natin mahanap ang taong nag-post nito noon. Makakaasa ka sa akin, tol. Ano, game na? Sige na nga, game na. Saad ko at naglaro na kami ng video game. 11:00 nang tumigil na kami at umihikab na rin si Jigs, kaya nagpaalam na siyang matutulog. Sige, mauna ka na. Tatry ko lang tawagan si Sofia. Hindi ba kinuha ng mami niya ang phone niya? Makikiramdam lang ako. Baka kasi binigay niya ulit ito Okay, ikaw bahala. Sige na, good night. Sige, tol. Sagot ko at lumabas ako ng kwarto at pumunta ng sala para tawagan si Sofia. Nagri-ring yung phone niya. At makalipas ang 5 ring, may sumagot. Hello? Sino to? Nabosesan ko ang mami ni Sofia, kaya binaba ko na lang ito. Mabuti na lang bumili ako ng bagong SIM para hindi malaman ng mami niya na ako yung tumatawag. Shit naman Saad ko at dismayado ako sa nangyari sa amin dahil miss na miss ko na talaga siya. Nagulat ako nang may suminag sa sala. Ang ilaw ng sasakyan ni Tita Mildred. Nandito na pala siya. Saad ko at narinig ko ang doorknob at pilit na binubuksan ni Tita Mildred. Binuksan ko ito at nagulat pa siya nung makita ko. Ken, tita, sorry po. Paumanhin ko. No, it's okay. At pumasok na siya sa loob at ako na ang nagsara ng pinto. Kamusta po ang lakad niyo? Okay lang naman, enjoy. Ikaw? Okay lang po, natutulog na po si Jigs. Mabuti naman. O ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? May tinawagan lang po ako. Girlfriend mo? Nakangiting tanong niya, kaya napangiti na rin ako. Opo, si Sofia. Lumapit sa akin si Tita Mildred at halos magkadikit na yung mukha namin. Mabuti ka pa may girlfriend na. Yung Jigs ko wala pa. Nakatitig siya sa mata ko. Wala pa siguro nagugustuhan si Jigs. Sagot ko at dahan-dahan akong umaatras palayo sa kanya. Kulang lang sa confidence ang anak ko, Ken. Saad niya at umupo sa sofa at pilit inaalis ang high heels niya. Ganun na nga po, tita. Sagot ko habang nakatayo lang ako malapit sa kanya. Tinignan niya ako mula ulo hanggang sa ibaba ko. Kamusta na pala yung daddy mo, Ken? Tanong niya habang nakatingin pa rin sa ibaba ko. Okay naman po siya. Tumagilid ako ng kaunti dahil naiilang na ako sa kanya. Litaw ang hubog ni Tita Mildred sa kanyang suot
Tingin ko, pinaghandaan niya talaga ang date niya kanina. Dahil ngayon ko lang siyang nakitang napaka-sexy. Sige po tita, papasok na po ako sa kwarto. Paalam ko sa kanya. At tumango naman siya. Sige Ken, sleep well. Nakita kong kinagat niya ang ibabang labi niya. Sige po. Sabay alis ko. At mabilis akong naglakad papunta sa kwarto ni Jigs. Ken. Tawag niya, kaya nilingon ko ito. Matulog ka ng mabuti ha. Lambing niyang saad. Kaya napalunok ako ng laway. At pumasok na ako kaagad sa kwarto ni Jigs. Nakita kong mahimbing na siyang natutulog. Kaya pinatay ko na yung ilaw at nahiga na sa sleeping bag ko. Hindi naman mawala sa isipan ko ang nangyari kanina sa sala. Talaga tong si Tita Mildred? At pinikit ko na lang ang mga mata ko at natulog na ako. Nagising ako ng madaling araw dahil sa ilaw mula sa hallway. At napansin kong bumukas ang pintuan ng kwarto ni Jigs. At muli itong sumara. Hindi ko na lang to pinansin at muli na akong natulog. Napatili na lang ako habang nananaginip na nagpapaligaya kami ni Sofia. At agad niyang sinunggaba ng ibaba ko. Hindi ako makapaniwala na sa edad mong to, ganito to kahaba. Saan niya? Kaya napansin kong hindi boses ni Sofia ang aking naririnig. Parang totoo yung nararamdaman ko. Kaya nung kakapain ko na sana, nagulat na lang ako dahil ulo ng tao ang nahawakan ko. Napadilat ako at napatingin sa ibaba. Napamura ako nung maaninag ko ang mukha ni Tita Mildred. Habang busy sa ibaba ko. Shh! Huwag kang maingay. Bulong niya habang patuloy pa rin siya. Tita! Shh! Huwag kang maingay sabi. Mahinang saad nito at tinakpan ng kamay niya ang bibig ko. Hindi mukhang 36 si Tita Mildred dahil mahilig siya magpaspa at magpa-beauty facial sa clinic. Nung Pasko, gift certificate ang binigay namin sa kanya dahil ito ang kinahihiligan niya. Hindi nagsalita si tita habang patuloy lang siya sa ginagawa niya. Hanggang sa nagkaharap kami. Ken, saad nito. At naglapat ang aming mga labi. Pagkatapos bumalik siya sa ibaba ko. At ilang sandali pa, naabot ko na ang aking rurok. Mariin na tinanggap to ni Tita Mildred. Pagkatapos, marahan siyang lumabas ng kwarto ni Jigs at pilit na pinapasunod ako. Tinignan ko muna ang kaibigan ko. At nung makita ko na mahimbing itong natutulog, agad akong bumangon at sinundan si Tita Mildred. Tita. Agad niyang sinunggaba ng ibaba ko. Sabay sabing, akin muna to ah. Napatango na lang ako at pumasok na kami sa kwarto niya. Pwede bang... Ano po? Pwede bang imaginein ko to na kay daddy mo? Nagulat ako sa sinabi niya. Pero dahil sa init, napatango na lang ako. Kaya agad niyang sinunggaba ng ibaba ko. Napapamura na lang ako sa ginagawa niya.